Ito yung bill natin ng una, 23,000. So, nung May to. So, after ng May, so, pintahan natin guys. Naku po, nagmahal pa. So, ngayon, nag-install na kami ng solar. Si Meralco, zero na ngayon. Diba? Sigurado, punta na ako ng Meralco ito pagka-bill natin ng next month. Ito yung metro natin ngayon guys. So, hindi siya umaandar. Wala, hindi talaga umiikot oh. So talaga naka-stop siya totally. Para tayo naka-jumper pala ngayon. Boss, thank you ulit Thank ha. you, thank you. Maraming salamat. Thank you, Update thank ko to boss. Post ko ulit. Siyempre pakita ko sa inyo kung sulit ba ang solar panels. So yun na nga guys, dumating na yung Meralco bill natin. So gusto kong ipintahan to kasi ang date ngayon is July 20. So nakapag-solar tayo nung June 9. So almost 40 days na tayong naka-solar. So gusto kong pintahan to kung ano na ba talaga nangyari kasi nakaraang bill natin. Ito yung bill natin ng una, 23,000. So nung May to. So after ng May, nakapag-solar tayo ng June 9. So ito yung bill date natin hanggang June 15. So parang 6 days natin ginamit yung solar. So from 23,000, naging 19,000 na lang. So nakabawas na tayo agad ng halos 4,000 no sa isang linggong ginamit natin. Ngayon, ito na yung bill natin after 40 days na naka-solar tayo. Sigurado may bill pa rin tayo pero tingnan natin kung magkano. So pintahan natin guys. Diba? So from 5 digit, 3 digit na lang ngayon guys yung kuryente natin. So 850 pesos na lang kuryente natin na partida. May EV pa tayo na electric car. So ngayon, kaya nag-bill pa rin tayo. May time pa rin na gumagamit tayo ng Meralco lalo na pag yung battery natin is naubos ng mga around 5 AM. Kasi may times na umuulan, hindi na full charge yung battery natin. So minsan 70% lang. So gagamitin natin ng gabi. Minsan 5 AM, nauubusan na siya ng battery. So gagana na yung Meralco. So explain ko sa inyo paano gumagana ng solar. So nandito tayo ngayon guys sa office ko na luma din sa bahay. So ito, dito nakalagay yung ating solar. So pakikita ko sa inyo. So ang setup natin is meron tayong 16 kilowatt na inverter. Tapos meron tayong dalawang 16 kilowatt na battery. So total na 32 kilowatt yung battery natin. So yung solar panel lang sa taas guys is nasa 26 na panel. No? So 16 kilowatt din yung na-harvest noon. So may time na makikita natin dito yan guys. So ngayon 0. Wala siya na-harvest kasi gabi na. Pero may time na pag mainit na mainit ang na-harvest na itong solar natin is nasa 15.5. Minsan 14, 13, depende sa araw. So ang konsumo natin is 2 kilowatt lang yung existing na ginagamit natin ngayon. Wala nang araw. Ito yung priority niya na gagamitin. Pero pag wala na yan or kinulang yan, dito siya kukuha sa battery. So since wala nang araw, puro battery na siya. Yung battery natin nasa 86% pa. Ay kita dito, halos pareho yan. Halos sabay na uubos. So ngayon, after niya maubos yan, saka palang gagana tong Meralco natin. So ngayon, full charge yan. Magna 9 na ng gabi. So may 86% pa ako. So usually hindi namin naubos yan. 20% yan ng mga alas 6 ng umaga or 25%. So, hindi gagana talaga yung kuryente namin. So, mamomonitor yan. May cellphone tayo. Nakikita rin natin sa cellphone natin yung history. So, ito yung app niya guys. So, makikita natin dito yan. Jetlaw Residence. So, makikita natin dyan. Yan. Makikita niya umuulan konti ngayon. Nakikita niya. Tapos, dito guys, makikita natin. Yan. Yung graph. So, ngayon tanggalin natin yung iba. Yan. Itira lang natin yung grid. Makikita nyo guys. So, halos di gumagalaw. Ito, may gumalaw lang siya ng konti dito. Sa mga 6 ng umaga. So, ang date niyan is July 20. So, July 19, hindi pa rin siya gumana. 0 pa rin. July 18, 17, 16. Tingnan natin kung kailan siya last na gumana. 13, 12, 10. Yun. Nung July 10 pa siya huling gumana, guys. So, gumana siya ng 3 AM hanggang 7 AM or 8 AM. Bakit nangyari yan? The day before, malakas ang ulan o umuulan, makulimlim. So, na-harvest niya konti lang. Kaya ang na-charge niya sa battery minsan, nasa 70% lang. Hindi na full charge yung battery. So, pagdating na alas 3 madaling araw, wala nang battery, wala ring araw, saka palang gagana si Meralco. So, ganun ang nangyayari sa kanya. So, ang tanong ng marami, sulit ba guys? So, 23,000 na kuryente natin, pag tinimes natin to ng 12 months, so 276,000. Pag tinimes natin ng 3 years, 828,000. So, ang ROI niya, 3 years lang guys, bawin nyo na yan. So, magtatanong kung magkano na ikabit dito sa atin, no? So, yung package na to guys is 850,000. Pero dahil kaibigan natin syempre si Mark, meron tayong discount dito. So, patingin ko, hindi aabot ng 3 years, bawin na natin to. Ang maganda pa dyan, nagcha-charge kami ng EV pag umaga na, pag full charge na itong dalawang battery, wala nang pupuntahan yung na-harvest sa solar. So, saka kaya may gumagamit lahat ng aircon dito. Plus, naka-on din yung ating charger ng EV. So, sa mga interested dyan guys, message nyo po si RG Mark Solar and Electrical Services. Lagyan natin yung page dito guys. So, Jetlaw Rider po ito. Ride safe and God bless. Let's go.